Isang malaking hamon ang kinakaharap ngayon ng Pinoy boxing pride na si Mel Silent Assassin Pardo, hindi lang sa loob ng ring, kundi maging sa kanyang nutrisyon bago ang krusyal na laban niya kontra yan kay Tobias Reyes. Matapos ang opisyal na weigh-in para sa kanilang IBF Flyweight World Title Eliminator, laking gulat at dismayado ni Pardo na makita ang inahandang pagkain para sa kanyang recovery. Ayon sa Facebook Live ni Pardo, walang nakahandang kanin o kahit mainit na sabaw man lang na siyang nakasanayan ng mga Pilipinong boksingero para mabilis na maibalik ang lakas matapos ang matinding pagbabawas ng timbang. Hindi mapigilang mag-alala ni Pardo na makitang puro tinapay lamang ang nakain. Nasabi pa nga ni Pardo na walang kanin dito, ito lang ang mga pagkain ng mga tinapay. Makaka-recover kaya ako nito. Batid ng lahat na sa boxing makakwento ang rehydration at recovery matapos ang weigh-in, ang pinaka-importanting yugto bago ang mismong bakbakan. Kung hindi sapat ang sustansya at hindi komportable ang boksingero sa kanyang kinakain, malaki ang tsansa na manghina ang katawan nito sa gabi ng laban. Kaya naman marami ang nagtatanong, anyari sa Team Pardo, manager at promoter, kamusta po? Sa kabutiang palad, naging maagap ang kupunan ni Mel dahil sa karanasan sa paglaban sa ibang bansa. Nagdala sila ng pagkaing dilata mula sa Pilipinas. Ito na lamang ang nagsilbing pansamantala nila na pantawid gutom at malaban sa panghina. Kung wala raw ang baon na ito, baka tuluyan ng naripasan ng pagkain ng ating pambato. Nako naman, anyari kakwento. Well anyway, mabigat ang laban na ito dahil si Tobias Reyes ay isang homegrown hero ng Argentina. Bintay ng kalaban sa venue at suporta ng mga manonood. At sa ngayon ay tila dihado naman si Pardo pagdating sa mga pangangailangan ng kanyang katawan. Kailangan ni Pardo ang panalong ito dahil magwawagi ay susunod na kakasa para sa world title shot. Kaya naman, ito ang panawagan ni Mr. Cuento sa lahat ng mga boxing fans na samahan natin ang dasal itong si Mel Pardo. Sana ay makarecover ang kanyang katawan at manaig ang galing ng pusong Pinoy sa kabila ng mga ganitong aberya sa ibang bansa. Samantala, isang surpresang resulta naman ang nagmula sa Ryugoku Kokugikan sa Japan. Ang tinitingalang reverse imported boxer na si Katsuma Akitsugi, 28 anyos, ay nakaranas ng kanyang unang pagkatalo sa mismong bansa niya. Sa ilalim ng undercard ng bakbakang Nasukawa kontra kay Estrada, nabigo si Akitsugi na makuha ang panalo laban sa matapang na Meksikano na si Jose Calderon, 22 anyos. Sa kabila ng pagiging agresibo ni Akitsugi mula first round hanggang 10th round, hindi niya nagawang mapatumba si Calderon na sumasabay sa bawat palitan ng mga suntok. Kaya naman ang resulta, Jose Calderon winner via majority decision. Kaya naman ang record ngayon ni Akitsugi ay meron na siyang 14 wins, 1 loss at 4 knockouts, habang itong si Calderon ay meron na siyang 15 wins, 4 losses at 6 knockouts. Mga kakwento, si Akitsugi ay tubong Wakayama, Japan, ngunit sa Estados Unidos, nagsimula at naging tanyag ang karera. Kilala siya bilang buksingerong hindi dumaan ng tradisyonal na Japanese boxing system, kaya binansagang reverse imported. Sa kasamang palad mga kwento, ang kanyang pagbabalik sa Japan matapos ang 8 taon ay hindi naging matamis. Ito ang pinaka-importanting laban ko, ngunit hindi pinalad, payag ni Akitsugi. Inaasang babalik siya sa Amerika upang muling magsanay at bumangon mula sa masaklap na pagkatalong ito. At itong si Akitsugi ay hindi natin nakakalimutan dahil siya ang Hapon na nagpatikim ng talo ni Juna Sultan at Vincent Asulabio. Sa bawat suntok, may pangarap sa bawat... Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. Tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.